Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga ginigiliw namin mga taga-subaybay. Pasalamatan at purihin natin ang Panginoong Diyos sa pagkakataon pong ito. Sa muli po niyang pagbibigay sa atin ng ating pong pagkakataon na makapag-aral na muli sa ating pong lingguhang Adult Sabbath School Lesson na nakasentro po sa pag-aaral sa Biblia. Mga kaibigan, tayo ngayon ay nasa Lesson 13 na ng ating pong presenting leksyon at ito ay may titulo na Pamumuhay ayon sa Salita ng Diyos. Mga kaibigan, muli po kami nagpapasalamat sa pagsama po ninyo sa amin sa mga nakaraan pong pag-aaral. At ito ang huling lesson po natin sa trimestring ito. At muli po nating hihimayin ang mga ilan pang mga bagay na natitira po dito. Itong ating pag-aaral ngayon ay napakahalaga sapagkat ito po ay ang application ng lahat ng ating napag-aralan sa buong trimestre. Pero ngayon mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, nais ko pong ipakilala sa inyo, may bago po tayong kasama ngayon at ang ating pong bagong kasama ay ang ating pong Sabbath School and Personal Ministries Director, AY Director ng Southern Luzon Mission, si Pastor Renante Pareha. Makakasama po natin siya mamaya mga kaibigan sa pagpapatuloy at sa paghimay ng mga napakagandang mga lesson sa ating pong presenting leksyon. Mga kaibigan, ang ating pong lesson ay napakahalaga. Alam niyo po, ang pinakamahusay na paraan ng pag-aaral ng Biblia ay walang saysay kung hindi tayo determinadong mamuhay ayon sa natutunan natin mula sa kasulatan. Ang totoo para sa pangkalatang edukasyon ay totoo rin sa partikular na pag-aaral ng Biblia. Mas mahusay kung matututong hindi lamang sa pagbabasa o pakikinig, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng nalalaman mo. Ang pagkamasunuring ito ang magbubukas sa isang kabang yaman sa puno ng banal na pagpapala na nakasarado sana sa atin. At nagdadala ito sa atin sa isang kapanapanabik na pagbabagong buhay na sa paraan upang madagdagan ang ating pag-unawa at kaalaman. Kung hindi tayo handang sumunod sa salita ng Diyos at ayaw nating isagawa ang ating mga napag-aralan, hindi tayo lalago at masisira ang ating patotoo dahil hindi nakaayon sa ating buhay ang ating mga salita. Kaya ngayon mga kaibigan ay bago po natin tuluyang pasimulan ang ating pag-aaral, ay hihingan po natin ng maikling panalangin si Pastor Pareha. Pastor, tayo po yung panalangin. Ama naming Diyos, nasa itaas ka ng mga langit, ngayon pong araw na ito, kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan, kumikilala sa inyo bilang pinanggagalingan ng karunungan. Yes, Lord. Samahan kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, patnubayan kami ng inyong banal na espiritu, kasama ng aming mga taga-subaybay, at maunawaan namin ang inyong banal na mensahe para sa amin, para maging handa kami sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoong si Jesus. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. At mga kaibigan, muli po tayong nakapagsisiguro ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu ay kasama po natin sa pag-aaral na ito sapagkat pinasumbulan po natin ito sa panalangin. Atin lamang pong sasagutin ang ilang mga punto tulad po ng ating laging ginagawa na makapaglilinaw po ng mga usapin sa huling lesson po natin. Una po, dadaanan ng ating lesson ang tanong na paano tayo makapamuhay ayon sa salita ng Diyos? Pangalawa, ano ang ating matututunan kay Jesus sa paraan ng kanyang paggamit ng banal na kasulatan? At ano ang kaugnayan ni Jesus sa banal na kasulatan? At ang panghuli po ay ating pag-uusapan, paano maging pamilyar sa isang tao ang salita ng Diyos at maging matagumpay sa tukso ng kaaway. So, Pastor, tayo ay muling ito ang ating pag-uusapan. Puntahan natin kaagad-agad, Pastor, ang kauna-unahang tanong. Paano po tayo makapamuhay ayon sa salita ng Diyos? Alam nyo, napakahalaga sa atin ng mga tao na maunawaan ang paraan ng pamumuhay ng banal na salita. Kasi ang pinakalayunin ng pag-aaral ng Biblia ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng malawak na kaalaman. Ang layunin ay hindi upang kabisaduhin ang salita ng Diyos lamang, kundi upang pasunurin tayo ng salita ng Diyos para sa pagbabago ng ating buhay at ang paraan ng ating pag-iisip. Pero tayo ay tao, makasalanan. Hindi natin kayang isakabuhayan ito na tayo lang sa sarili nating lakas. Kinakailangan natin ang tulong ng banal na espiritu. Pakibasa Sir Gerald sa Philippians 2, verses 12 to 16. Kaya nga mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban.
gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang saling-lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng isang ilawan sa sanlibutan, nang hahawakan ang salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, ni pagpapagal na walang kabuluhan. Yan, nagpapahayag ang banal na kasulatan sa sabi ni Apostol Pablo na napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na isa kabuhayan ang salita ng Diyos. No, ang Diyos sa pamagitan ng banal na espiritu ay gumagawa sa buhay ng bawat tao. Siya ang nagbigay ng karunungan para maunawaan natin ang Biblia, ang banal na espiritu. Sa ating sariling pangunawa, limitado dahil tayo ay makasalanan, lubos nating mauunawaan ang sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan kung papatnubayan tayo ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu, siya ang magbibigay ng karunungan para magkaunawan tayo ng tamang pagkaunawa at ito'y ating maisa kabuhayan. Pakibasa, Sir Gerald, ang John 14 verse 26. Sabi po rito, subalit ang mang-aaliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa iyo sa lahat ng aking sinabi sa inyo. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama at ito ang magtuturo sa atin ng katotohanan at magpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon. At pangalawa, ang banal na espiritu ang nagtuturo at namamatnubay sa katotohanan. Sabi sa John 16 verse 13, Sir Gerald, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So, ang banal na espiritu ay pumapatnubay sa katotohanan. Alam natin na ang banal na espiritu ang siyang nagbigay ng inspirasyon sa mga manunulat ng banal na kasulatan. Siya ang namamatnubay sa kanila. So sa atin ngayon na nagbabasa ng banal na kasulatan, siya pa rin ang mamamatnubay at maghahatid sa atin na tamang pagkakilala kay Jesus na siyang pinanggagalingan ng katotohanan. Ibig sabihin nito, Pastor, ay siya yung nagbigay ng inspirasyon sa mga nagsulat nito, kanya marapat lamang na siya ang lapitan natin at siya lamang ang makapagbibigay nitong magpapatnubay sa atin sa katotohanan para matuto tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. At ang pangatlo nito, Pastor, ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin para atin ding maisakabuhay ng salita ng Diyos. Ang gawain niya hindi lang para ipaalam ang katotohanan, hindi lang para ipaalala ang katotohanan, hindi lang para magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa ng katotohanan, kundi gusto niya na ito'y maisakabuhayan natin. Amen. Sabi Sir Gerald sa Philippians 2:13, pakibasa. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Mabuting balita yan sa atin na sa ating pamumuhay sa araw-araw, naroon yung burning desire to put into practice yung salita ng ating Panginoon. Pero may magandang balita dahil meron tayong support from God through the Holy Spirit. At isa pa, yung banal na espiritong ito ay naghahatid sa atin papalapit sa ating Panginoong sa Jesus. At may magandang balita dyan. Pakibasa sa John 15:26. Subalit kapag dumating na ang mang-aaliw na kanyang susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ayun. Ang banal na Espiritu, nariyan siya para magpatotoo tungkol sa ating Panginoong sa Jesus. Ang banal na Espiritu, tumutulong siya para maisakabuhayan ng tao ang salita ng Diyos. At inihahatid siya nito, papalapit sa Panginoon. At ang mabuting balita dyan, pagka nandyan ka sa Panginoon, tutulungan ka rin ng Panginoon. Amen. Sabi na Apostol Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, dalawa na silang tutulong sa atin, the Holy Spirit and Jesus Christ. Malaki ang posibilidad
na maisakabuhayan ng isang tao ang kalooban ng Diyos na mababasa natin sa kanyang banal na salita. Sa makatuwid, Pastor, ang ibig sabihin ay sa pagbigay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng inspirasyon sa mga salita, hindi na tayo pinababayaan upang hindi natin maunawaan ito. Siya pala ay tutulong at nangako pa siya sa atin. Totoo yan. At ang Diyos ay, pag sinabi niyang tutulong siya, tutuparin niya yun kasi siya ay tapat na nangangako. Ayun, napakaganda mga kaibigan. Pangalawa ay ating pong sasagutin ano ang ating matututunan kay Jesus? Ito, Pastor, napakahalaga nito na paraan ng paggamit niya ng banal na kasulatan. So kung si Jesus ang ating example, ano ang mga bagay na dapat nating matutunan o matututunan natin sa Panginoong Jesus sa paraan ng kanyang paggamit ng mga banal na kasulatan? Si Jesus ay modelo natin siya sa lahat ng bagay. Siyang ating Panginoon, siyang ating tagapagligtas. Si Jesus, siya ay pamilyar sa kasulatan. At handa siyang sumunod sa nakasulat sa banal na kasulatan sa Biblia. Basahin mo, Sir Gerald, ang nasa Lucas 4, talatang 4, 8, 10 hanggang 12. Ito po ang pagkasabi sa Lucas 4:4. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Sa 8, at sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Sa 10 naman mga kaibigan, ganito ang pagkasabi, sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel na ikaw ay iingatan. Alayan ka nila ng kanilang kamay, baka masaktan mo ang iyong paa ng isang bato. At sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ayon. Ang panahon na yan ay naroon si Jesus Christ sa wilderness. Siya ay tinutokso ni Satanas. At kung titingnan natin, sa bawat tukso ng kaaway, lagi niyang kinukuha yung anong natutunan niya sa banal na kasulatan. Lagi niya sinasabi, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Ibig sabihin, familiar si Jesus Christ sa banal na kasulatan. At hindi lang hanggang doon. Sa kanilang conversation, sa kanyang pagharap sa tukso, pinapakita doon na si Jesus Christ ay isinasakabuhayan niya ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi, nahulog siya sa tukso. Sabi niya, nasusulat, hindi sa tinapay nabubuhay lamang ang tao. So nagsabihin ni Satanas, gawin mong tinapay ang bato. Ano? Hindi yon ginawa ni Jesus Christ. Ibig sabihin, ipinapamuhay niya ang kanyang alam sa banal na kasulatan. Kapag pamilyar ang tao sa banal na kasulatan, bunga ng taimtim na pag-aaral, ito'y makapangyarihang sandata laban sa pandaraya ng kaaway base doon sa karanasan ng Panginoon. At may sinabi din dyan si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso, sa 17 at Hebro 4:12. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na salita ng Diyos. Dito naman po sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alin mang tabak na may 2 talim na tumatagos hanggang sa pinaghihiwalay ang kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip ng mga hangarin ng puso. Ayan. Makikita natin na ang banal na kasulatan ay isang mabisang kasangkapan laban sa pandaraya ni Satanas. At ito'y makakatulong sa ating kaalaman sa Biblia laban sa panlilinlang ng kaaway. Dapat nating sundin ang halimbawa na sinabi ng ating Panginoong sa Jesus. At sabi sa Mateo 11:29, kailangang matuto tayo mula sa ating Panginoong Jesus sa paraan ng kanyang pagtrato sa banal na kasulatan na hindi lang basta familiar siya sa lahat ng nakasulat sa Biblia, kundi ito mismo ay kanyang isinakabuhayan. Niyakap niya ang mga katotohanan sa Biblia at ito'y nailalapat niya sa mga pangyayari sa kanyang buhay kagaya noong hinarap niya ang tukso ng kaaway. Kaya ibig sabihin, Pastor, ang ating Panginoong Hesus mismo ay kabisado niya ang Biblia. At ang kagandahan dito, Pastor, hindi lamang ito basta kabisado,
ng ating Panginoong Hesus, kundi sa bawat panahon na pwedeng mai-apply ang salita ng ating Panginoon, ang Biblia, ay nai-apply niya ito. At ito na, Pastor, ay dahil kabisado niya ang Biblia. Kung Yes. hindi niya kaya kabisado, sa bagay, sa ating Panginoong Hesus, kabisado niya. Sa ating bilang mga tao, pag hindi natin kabisado, Pastor, ano kaya magiging epekto nun? Mahirap. Madali tayong mahulog sa tukso. Wala tayong sandata laban sa kahinaan natin, laban sa kaaway pag lumapit sa atin, pag may mga pangyayari na unexpected na kusang dumadating sa atin, hindi natin inaasahan, pag wala tayong sandata, hindi tayo ready, ay talo tayo. Sa makatuwid, Pastor, kung minsan tayo ay nahuhulog sa mga tukso, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa ating Panginoon, marahil ang isang dahilan nito ay hindi natin kabisado ang Biblia, o kung kabisado mong, Pastor, ay hindi natin na i-apply ito ng tama sa ating mga buhay. Hindi rin maganda na napakataas ng level ng ating kaalaman sa banal na kasulatan, pero sa practice ay nagkukulang tayo. So, kailangan talaga natin ng grace, ng power from the Holy Spirit, and ng tulong galing sa ating Panginoong Jesus. Sa makatuwid, ang ating Panginoong Hesus, Pastor, ay balanse ang kanyang klase ng buhay. Yes. Siya ay nakauunawa, siya ay nakaiintindi, kabisado niya ang Biblia, at pwera lang noon, ang pinakamahalaga ay nai-apply niya yan sa kanyang buhay. Mga kaibigan, napakaganda po nitong ating pinag-aaralan. Na sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus ay ganon ang dapat nating maging karanasan sa pagsunod sa Biblia. Ito po, Pastor, pangatlo tayo. Ano ang kaugnayan ni Jesus sa banal na kasulatan? Mahalaga yan. Hindi lang tayo basta magbabasa at gawin nating example sa Jesus. Di ngayon, iugnay natin. Ano ang kaugnayan ng ating Panginoong Hesus sa banal na kasulatan? Ang ating Panginoong Jesus, familiar siya sa Bible dahil siya mismo ang author niyan. Siya ang pinanggalingan ng banal na kasulatan. Sabi sa Mateo 5:43 at 44. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang inyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Isang Nakasulat yan sa banal na kasulatan sa Old Testament. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito sa bundok, hindi niya sinubukang iwan o buwagin ang lumang tipan. Sa halip, sinagot niya ang iba't ibang interpretasyon ng banal na kasulatan at mga kasabihang ginagamit ng ilang tagapagsalin noong kanyang panahon upang bigyan ng katwiran ang pag-uugali sa iba't ibang pangyayari. No? Pinahintulutan ng Diyos at hindi kailanman inutos tulad ng pagkapuot sa iyong kapwa. No? Pinalawak pa ni Jesus ang kahulugan ng pahayag ng lumang tipan sa pamagitan ng pagtuturo sa atin ng mga orihinal na layunin ng Diyos. Kagaya si Reginald Baganong sinasabi ng iba, wala na ang lumang tipan ngayon. Bagong tipan na tayo ngayon. Wala na ang kautusan. Bagong utos na ngayon. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Wala na ang 10 utos. Pero kung hihimay-himayin natin yung salita ng ating Panginoon, hindi niya pinawalang halaga ang lumang tipan, hindi niya pinawalang halaga ang 10 utos, bagkus ito ay kanyang pinapaliwanag sa tamang paraan para maunawaan ng tao at para ito mai-apply sa kanyang buhay. Isang halimbawa niya, Sir Gerald, ang nasa Matthew chapter 5, 27 and 28. Yan naman po ang usapin tungkol sa pangangalunya. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. Ayon, napakaliwanag, minamahal na mga kaibigan, na sa salitang iyon ay hindi inalis ng Panginoon ang 10 utos. Isa sa nakalagay sa 10 utos, huwag kang mangalunya. Ay yung aktual na pangangalunya ang pagkaunawa ng mga tao. Nagkasala ka sa pangangalunya. Pero pinaliwanag ng Panginoon na kapag kang isang lalaki ay tumingin sa isang babae na meron siyang pagnanasa, ay nagkakasala siya ng pangangalunya, lalo pa ngang pinabigat. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay mas lalo niyang pinalilinaw ang kasulatan. Yes. Taliwas ito, Pastor, doon sa nagsasabi na bakit lagi kayong nasa lumang tipan. Hindi rin naman totoo na lagi tayong nasa lumang tipan, kundi sa halip,
hindi natin malubos na maunawaan ang bagong tipan kung wala ang lumang tipan. Yes, totoo yan. Sinasabi sa Matthew 5:17 to 19. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako upang hindi sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang na mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumusuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ayon, napakaganda. Ano po? So, sa halip na sirain ni Jesus ang autoridad ng kasulatan, patuloy na itinaguyod ni Jesus ang kasulatan bilang isang maasahan at mapagkakatiwalaang gabay. Kaya yan po ay napakahalaga, Pastor, na na-establish natin yung kaugnayan ni Jesus sa ating banal na kasulatan. No wonder na ang Panginoong Jesus pala ay talagang nais niya tayong matuto dito sapagkat ito ang magiging gabay natin sa ating buhay. Pastor, sige po, may idagdag pa kayo. Nais ko lang idagdag na hindi tama na sabihin ng isang tao, ako nasa kay Jesus. Pero ayaw kong magbasa ng banal na kasulatan. Ako'y nasa kay Jesus. Hindi ko na kailangang marinig ang salita ng Diyos. Once na tayo ay nasa kay Jesus, ay lalo nating pahalagahan ang banal na kasulatan, lalo na ang pagsasakabuhayan nito. Kasi sabi ng Panginoon, tatawagin kaliit-liitan sa karanang langit ang hindi tutupad ng kanyang sinasabi. Maraming tao, Pastor, na nagsasabi dahil sa ating Panginoong Hesus, ginawa niya na ang lahat. Kanya, ako'y wala nang gagawin. Dahil ginawa na lang naman ng ating Panginoon. Yung pala ay hindi karapat-dapat sapagkat ang example natin ay ang ating Panginoong Hesus. So, Pastor, tayo ay nasa pang-apat na at ito ay huli. Paano maging pamilyar sa isang tao ang salita ng Diyos at maging matagumpay sa tukso ng kaaway? Napakahalaga nito, Pastor, dahil i-connect natin doon sa una na ating tanong. Paano tayo maging konektado o paano tayo maging pamilyar sa salita ng ating Panginoong Diyos tulad ng ating Panginoong Hesus? At ito ang maging dahilan upang tayo ay maging matagumpay sa mga tukso. Alam natin sa ating pag-aaral na ang pagsasakabuhayan ng salita ng Diyos ay isang malaking bagay para lumago tayo sa espiritualidad, magtagumpay tayo sa tukso ng kaaway sa ating mga kahinaan. Dahil ito ang pakinabang natin sa banal na kasulatan, napakahalaga na maglaan tayo ng panahon na ito ay pag-aralan. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa Psalms chapter 1, verse 1 and 2, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Sinasabi sa atin ni Haring David sa kanyang sulat sa Salmo na gaano man kaabala sa buhay, tayo ng mga tao, pumili tayo ng isang lugar at oras kung saan maaari nating basahin ang salita ng Diyos nang walang pagkagambala. Yung sabi ni Haring David ay nagbubulay-bulay siya sa salita ng Diyos araw at gabi. So may panahon siyang pag-aralan ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayan ang kautusan ng Panginoon sa araw at sa gabi. Nasa ating pagpili kung anong oras sa gabi, oras sa araw, na paglaanan natin ng panahon ang salita ng Diyos. Kadalasan, ang simula ng araw ng trabaho ay maaaring maging isang pagpapala para sa buong araw ng pinakamahusay para sa panahon ng katahimikan at pagmuni-muni. Ibig sabihin, bago tayo magsimula sa trabaho, pagising natin sa umaga, unahin natin pag-aralan ang salita ng Diyos, manalangin muna tayo sa Banal na Espiritu, na sa pag-aaral natin, patnubayan tayo ng Banal na Espiritu, maunawaan natin ang katotohanan at pagkatapos ay manalangin muli tayo at hilingin na sana may sakabuhayan natin ang sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan sa ating pamumuhay sa araw-araw sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaya mahalaga yung ganun na klase, Pastor, na paraan ng ating Panginoong Hesus na itinuturo sa atin. Nabanggit nyo kanina, Pastor, yung araw at gabi. Ay kadalasan ang iba ay wala nang panahon para dito sa busy nilang
schedule, ano ho. At ito ay ipinaglilingkod natin sa ating mga taga-subaybay na gaano man pala tayo ka-busy sa lahat ng ating ginagawa, hindi natin dapat kalimutan yung pag-aaral ng Biblia. Pastor, bigay ka ng tip. Paano kaya natin gagawin yung ganong bagay? Alam mo, Sir Gerald, napakaabala natin sa mga bagay sa mundo, sa ating trabaho. Mga bagay iyan na temporaryo. Pansamantala lamang. Tutuunan natin ng pansin, maraming panahon, at ginagamit natin ang buong lakas natin. Pangsamantalang mga bagay. Hindi naman ibig sabihin na hindi natin kailangan yun. Kailangan nating magtrabaho para mabuhay. Pero yung mga eternal things, mga bagay na pang walang hanggan ang pakinabang, kagaya ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ay paglaanan natin ng panahon. Pagising mo, mga 4 o'clock or 5 o'clock, kung ikaw ay abalang-abala talaga, 30 minutes. Sa gabi naman, bago matulog, kasama ang pamilya, mag-aral ng salita ng Diyos, isang magandang practice para ma-feed, mapakain yung ating spiritual na aspeto ng buhay. Sabi ni Jesus Christ, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. Alalahanin po natin yan. Kaya mapahalaga po na ganun ang nangyayari. Ano po? Kaya pala, Pastor, meron tayong tinatawag na morning and evening worship sa ating mga tahanan. Ano? At yan ay, mayroon po kayong mga dapat na idagdag dito. May sinasabi si Sister White sa Ministry of Healing, page 458. Ang dahilan kung bakit ang kabataan at maging ng mga may sapat na gulang ay madaling humantong sa tukso at kasalanan, ay hindi nila pinag-aralan ang salita ng Diyos at hindi sila nagninilay-nilay tungkol dito. So, ang kakulangan ng matatag, nagpasya ng kapangyarihan na ipinapakita sa buhay at pagkatao na bunga mula sa pagpapabaya sa sagradong tagubilin ng salita ng Diyos. Ang buong Biblia ay isang pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo. So, ang pagtanggap, paniniwala at pagsunod, ito ang mahusay na instrumento sa pagbabagong anyo ng pagkatao. Ito ang engranding pampasigla, ang nagpipilit na puwersa na nagpapabilis sa pisikal, mental at espiritual na mga kapangyarihan at pinangangasiwaan ang buhay sa tamang mga channel. Kaya napakahalaga, Pastor. Ano? Minsan ang ating propeta si Mrs. Ellen White ay binanggit itong kahalagahan ng pagbabasa at kahalagahan ng pag-unawa at kahalagahan ng pagtupad sa mga salitang ito upang maiwasan yung mga bagay na kanyang mga nabanggit. At mga kaibigan, napakaganda ng ating pong pagtalakay sa buong trimestre at ngayon ay winakasan po natin ang pag-aaral dito po sa Biblia. At dito po sa ating pag-aaral ngayong linggo ay napatunayan natin na ating pong isakabuhayan ang salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pangalawa po ay kinakailangan tayo magkaroon ng pamumuhay na kagaya ni Jesus sa kanyang pagpapahalaga ng banal na kasulatan. Gawin nating pinakaimportante sa lahat ang salita ng ating Panginoong Diyos. At mga kaibigan, atin din pong nadaanan na ating ingatan sa puso ang salita ng Diyos upang mabago ang buhay natin at maging matagumpay ang ating pong kahinaan sa panlilinlang ng kaaway. At ito lamang po, mga kaibigan, ang pinakasandata natin sa ating pagharap sa ating mga kaaway. Kaya, Pastor, tayong muli ay magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa inyong karunungan na ipinagkaloob sa amin, sa aming sama-samang pag-aaral ng inyong banal na salita. Amen. Nais ninyong magkaroon kami ng tamang pangunawa sa inyong banal na kalooban na nahayag sa inyong banal na kasulatan. Amen. Ama, samahan kami ng banal na Espiritu upang maisakabuhayan namin ang inyong banal na kalooban at mangyari po ang inyong napakagandang plano para sa amin, para sa pamilya ng aming mga taga-subaybay. Amen. At nawa, naging pagpapala sa amin, Panginoon, ang inyong banal na mensahe sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus.
Amen. At mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong pagtutok sa ating pong pag-aaral sa linggong ito. Natapos po natin ang buong trimestre tungkol sa pag-aaral sa Biblia. Ang ating naman pong susunod na pag-aaral ay may pamagat na pakikipagkaibigan para kay Jesus. Ito po naman ay bagong serye ng pag-aaral na inaanyayahan po namin kayo na makasama sa buong trimestre nito. At sa una pong lesson ay ating pong i-discuss ang bakit kailangan po natin ang magsaksi. Mga kaibigan, maraming salamat po at sa susunod po na Lunes ng gabi ay matutunghayan po ninyo ang ating bagong lesson. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw po na ito.